Okay, tayo po yung mag-aral ng God's Word bago tayo mag-pray at magkasama talaga yan, ang prayer at study of God's Word. Kasi ano nang pag-pray mo kung hindi naman alam ang God's Word, di ba? At kailangan natin mag-pray to understand the Word. So, tayo po nasa na lang po Tayo po'y lumapit sa Panginoon sa ating pong pag-aaral. Let's pray. Salamat, Lord, sa mga testimony na encouragement para sa amin, Panginoon, na hindi lang po namin nababasa sa Bible ang pagkilos mo sa buhay ng iyong mga anak. Ito po'y amin din pong naririnig sa mga kapatiran at naradarama sa aming buhay. At pinupuri namin kayo, O Diyos, sapagkat kayo po ang Diyos na malapit sa amin. Kayo po ang Diyos na buhay at gumagawa upang isakatuparan ng iyong plano para sa amin. Ngayon po ay mag-aral kami ng salita ng Diyos, iyong salita. Dalangin namin na tulungan mo po kami na makasubaybay, tulungan mo kami na naunawaan po namin ito at makadagdag po sa aming ikalalago pa sa buhay pananampalataya. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Sa ating pong mundo ngayon na moderno, na napakabilis na ng takbo ng buhay, minsan ang mahirap gawin ay ang maghintay. Naranasan niyo na bang maghintay? Mga tao ngayon sanay sa mga mabilisan. Pagkain man yan, transportation, gusto ng agad na resulta. Pero alam niyo po ba na sa salita ng Panginoon, tayo po ay ini-encourage ng Bible na maghintay sa Panginoon. Na may mga pagkakataon po na agaran talaga ang sagot ng Panginoon sa mga prayers natin. Pero may mga pagkakataon na china-challenge tayo ng salita ng Panginoon na maghintay sa Kanya. Ang ating pong text ay galing po sa Isaiah 64. Isaiah 64, verse 4. Ang Isaiah 64 po ay hanggang 66 chapters lang ang Isaiah. Patapos na po ito. At ang tema po ng last part ng Isaiah ay comfort sa pag-ibigay kaaliwan sa people of God. Not just doon nung panahon ni Isaiah, but pati sa mga darating pang generation ng mga Israelites. Of course, sa atin, ang comfort na yon nakaugat sa pagdating ng Savior sa kanyang gagawin na restoration sa buhay ng mga taong ito. Tingnan po natin Isaiah 64 verse 4. Sabi po diyan, this is prayer yan, part ng prayer. Sapagkat hindi narinig ng mga tao mula ng una o naulinigan man ng pandinig o ang mataman ay nakita sa Diyos liban sa inyo. Maraming tao hindi nila nasaksihan personally pagkilos ng Panginoon, but throughout the history of God's people, nakita nila ang pag-work ng Panginoon. And then describe niya po ang Panginoon. Sino ba ang Diyos? Na siya po ay gumagawa para sa mga naghihintay sa Kanya. Kumikilos ang Panginoon sa mga tao na naghihintay sa Kanya. Of course, ang number one tanong natin, paano ba yung maghintay sa Panginoon? Kasi diba tayo, inisip natin, pa naghihintay, wala tayong ginagawa. Nandiyan lang tayo. But, tatalakayin po natin ito. Ang ating pong tema ngayong gabi ay maghintay sa Diyos na may kapangyarihang magligtas. Maghintay sa Diyos na may kapangyarihang magligtas. Pag narinig natin yung salitang deliverance, kaligtasan, hindi lang po yan tumutukoy sa pagpunta sa langit, kapatawaran sa kasalanan. Hindi po, kasi ang Diyos po ay nagdiligtas, nagdi-deliver sa iba't ibang sitwasyon sa buhay natin. Meron tayong minsan mga problema sa pamilya, problema sa financial, problema sa emosyon, problema sa mga relasyon, at marami pang iba. Ang Panginoon pa rin naman ang ating pag-asa maging sa mga bagay na yon. At ang challenge po sa atin ngayon, maghintay tayo sa Kanya na merong kapangyarihang sumaklolo sa atin.
Now, pag tingnan natin yung text natin sa mandali po, yung text po natin ay bahagi po sa isang section ng Isaiah na kung saan, ang galing nga po nito, naka-record po ay po ito, prayer. Prayer ni Isaiah, of course na-record ni Isaiah, pero para sa mga tao sa darating na panahon. Ano po Sa Isaiah 63, ang simula, Isaiah 63, verse 15, ang simula ng prayer. Itong prayer po na to ay dalawang bahagi ang prayer na ito. So kung gusto niyo aralin sa sarili niyo, simula ang prayer sa chapter 63, verse 15, hanggang chapter 64 na po yan. At ito pong prayer na ito ay sinulat ng Panginoon through Isaiah para ipanalangin nung mga tao na mabubuhay, let's see, 200 years matapos ang panahon ni Isaiah. Ang tawag sa mga tao na yon, sila yung mga remnant. Ibig sabihin ng remnant, mga natira. Natira saan? Kasi sa kasaysayan ng Israel, ng panahon ni Isaiah, para ma-imagine nyo lang, si Isaiah po ay naging prophet mga 700 years bago ipanganak si Jesus Christ. At sa panahon niya, nasaksihan nila na bumagsak ang Northern Kingdom. Si Isaiah, nung nagpa-prophesy siya, nung bumagsak ang Northern Kingdom, ang hari noon sa Southern Kingdom ay si Hezekiah. So yung time na yun, bumagsak ang Northern Kingdom, 700 years bago dumating si Jesus Christ. Tapos, susunod naman nun, mga give or take 200 years matapos bumagsak ang Northern Kingdom, babagsak din ang Southern Kingdom. Pero, ang dahilan ng pagbagsak ng North, yung Assyria. Yan yung context ng Isaiah, pagdating ng Assyria, naalala niyo po yung topic natin for 3 Sundays, si Ahaz, humingi siya ng tulong sa Assyria. Noong panahon ni Hezekiah, yung Assyria na talaga ang lumulusob sa kanila. Kung alam niyo yung kwento sa Bible na merong isang angel pumatay ng 180,000 na tao, Yun yung panahon ni Hezekiah. So, bumagsak ang Northern Kingdom ng panahon ni Hezekiah, and then after 200 years, bumagsak naman ang Southern Kingdom. Pero ang dahilan ng pagbagsak nito, pag sinabi bumagsak, ibig sabihin nasira na yung kaharian dahil may mananakop. Ang tagasakop ng panahon ng Southern Kingdom, Babylonians na sila, Nebuchadnezzar. Kilala niya po yun, di ba? Nebuchadnezzar, yung mga yan. So, yung prayer na sinulat ni Isaiah dito ay para doon po sa mga matitira doon sa panahon ni Nebuchadnezzar, nandun sa Babylon, na sila po yung naging bihag, remnant, kasi marami namatay, Pangalawa na yun, Na-inspire ako sa mga tambucho ng motor ng bagong taon. So, this is a prayer na ibinigay ng Panginoon para po itong mga taong ito, pag nandun na sila sa ganong sitwasyon, 200 years, nung sinulat ni Isaiah ito, at saka pa lang nila ipipray ito, ay alam na nilang sasabihin nila sa Panginoon. Now, kung kayo po ay nagbabasa sa Isaiah, nabasa nyo na to before, marami po sa Isaiah ang tinatawag na propesiya. Ibig sabihin, sinasabi sa Isaiah yung mga bagay na mangyayari pa lang. At isang example niyan, yung message natin sa Isaiah 9:6, di ba? Pagdating po ng promise Savior, yung Messiah. At alam niyo po ba na marami pong prophecy rito, hindi lang patungkol sa Messiah, kundi patungkol sa history ng Israel. Isipin po niyo mga kapatid, mababagsak ang Southern Kingdom mga 200 years nung matapos ang panahon ni Isaiah. Pero sinasabi na ni Isaiah, darating ang mga Babylonians, wala pa nga, Assyria pa nga ang superpower pag darating ang mga Babylonians, at babagsak ang kaharian ng Judah. Pero papaluin din ng Panginoon, di-judge ng Panginoon ng mga Babylonians, at babalik kayo sa inyong lupain. At alam niyo po ba na isa po sa mga prophecy sa Isaiah na kilalang kilala talaga, ay pinangalanan ng Diyos kung sino magpapabalik. Sabi pa lang siya,
Pero sinabi na ng Panginoon, hindi lang lalaya kayo, kundi ito yung pangalan na kapalaya sa inyo. Kung isipin niya, bakit ang daming prophecy? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang bayan ng Panginoon ay, sila sa idols, tumasama sila sa false gods. Kaya para patunayan sa kanila ng Panginoon na nag-iisa lang siya, sasabihin ko sa inyo yung mga mangyayari sa inyo. Tignan niyo po ito sa Isaiah 45, verses 1, 4, and 6. Sabi diyan, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis. That's the word for the Messiah, Ibig sabihin, pinili, Si Cyrus, si Ciro, na ang kanyang kamay ay aking hinawakan. Tandaan niyo po, 100 years pa lang, ipapanganak, after this, ipapanganak si Cyrus. Pero sinabi na ng Panginoon si Cyrus, pinangalanan. Nasabi diyan, kay Ciro na aking kanang kamay ang aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya at kalagan ng mga balakang ng mga hari upang mabukas ng mga pintuan sa harapan niya upang ang mga pintuan ay hindi masarahan. Verse 4, alang-alang kay Jacob na aking lingkod at sa Israel na aking pinili, sa iyong pangalan ay tinawag kita. Aking pinangalanan ka, bagaman hindi mo ako kilala. Ganito ko yan si Cyrus. Verse 5, ako ang Panginoon at walang iba. This is the point. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking binibikisan ka, bagamat hindi mo ako kilala, upang malaman ng mga tao mula sa sikatan ng araw at mula sa kanluran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Verses, Isaiah 46 verses 9 to 10, inyong alalahanin ng mga kay Cyrus pa rin ito. Inyong alalahanin ng mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon at ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Ano yung pagsasabi ng Panginoon dito? Hindi ko lang alam kung anong mangyayari. Ako ang dahilan kung bakit mangyayari yan. Nakita niyo po yung ginamit na words dyan? Layunin, may purposes. Nung ganyan ang Panginoon natin, not only He knows the future, but He holds the future. He controls the future. Yan ang Panginoon natin. Kaya, sabi yan sa mga tao, sige, subukan niyo yung mga Diyos-Diyosan. Kaya ba nilang gawin yan? Yun ang yung point ng Panginoon sa mga prophecies. And ganoon din sa atin. Kaya tayo, ano ba dapat ang maging dating sa atin ng mga Bible prophecies? Well, dapat maging dating sa atin ang mga Bible prophecies, magkaroon tayo talaga ng firm belief na totoo ang Diyos at nag-iisa lang siya. At siya ay makapangyarihan, siya ay sovereign, kontrolado niya ang lahat ng mga bagay. Hindi lang niya alam ang mga bagay, pinangyayari niya ang mga bagay. So, bukod sa pagkamangha, ang kailangan maging response natin, dahil alam ng Diyos ang future, sinabi niya yung mga mangyayari, magtiwala tayo sa Kanya at magkaroon tayo ng confidence na kahit anong mangyari sa buhay natin, hawak ito ng Panginoon. Now, itong prayer na to, dalawang parts. Yung unang part niya, chapter 63, verses 15 to 19, halos parehas lang sila. May konting pagkakaiba. And then sa chapter 64, doon naman yung second part ng prayer. At tignan natin yon 64, verse 1. Prayer. Tandaan niyo po, ito ay prayer para ipag-pray ng mga labi, mga malalabi, mga remnant, 200 years bago pag namatay na si Isaiah. Sabi niya, buksan mo sana ang langit. Alam niyo po ba sa English nakalagay diyan, punitin. Dinescribe mo ang langit parang papel, Punitin mo nawa yung langit at lumabas ka, Panginoon. Ang ibig na sabihin dito, not just tulungan mo kami, but personally, mag-intervene kayo, manghimasok kayo, Panginoon, sa aming sitwasyon. They're not even praying sa secondary causes. Gumamit ka ng ganito, gamitin mo sa ganito. No. Ikaw, punitin mo yung langit, Panginoon, bumaba kayo dito, tulungan nyo kami. O buksan mo sana ang langit at ikaw ay bumaba upang ang mga bundok ay mayanig sa iyong harapan. Gaya ng kapag tinutupok ng apoy ang kakahuyan at pinakukulo ng apoy ang tubig upang ipakilala ang iyong pangalan sa iyong mga kaaway at upang ang mga bansa ay manginig sa iyong harapan. So, bumaba ka, tulungan mo kami sa mga nag-o-oppress sa amin, sa mga nang-aapi sa amin. Ikaw mismo, Panginoon, pakita mo yung dati mong ginagawa. Sa mga interesado, ang tawag niyan theophany. Ang Panginoon ay mismo ang mag-i-intervene sa history.
So, itong prayer na ito, ang kapakita sa atin ng theology ng mga nagpe-pray. Ano sabihin ng theology? Paniniwala nila tungkol sa Diyos. Kapag nag-pray ka ng ganito, Panginoon, bumaba ka nga po dito, kayo po mismo, at ito po mga nanguusik sa amin ay pagtanggol niyo po kami, nakaaway din naman ninyo. Anong sinasabi nun tungkol sa mga tao na nagpe-pray ng ganong prayer? Anong tingin nila sa Diyos? Well, point number 1, ang Diyos ay may kapangyarihang magligtas. Yun ang tingin nila sa Panginoon. Bakit sila magpe-pray ng ganon kung di naman sila naniniwalang kaya silang tulungan ng Diyos? Punitin niyo po yung langit at bumaba po kayo, tumapak po kayo sa kasaysayan namin at tulungan mo po kami dito. God has the power to deliver. Yun ang ating first point. God has the power to deliver para magligtas. At may binanggit dun sa verse number 3, God has the power to deliver. Sabi sa verse number 3, nang ikaw ay gumawa ng mga kakilakilabot na bagay na hindi namin hinihintay, ikaw ay bumaba, ang mga bundok ay nayanig sa iyong harapan. May naalala ba kayong sitwasyon sa Old Testament na bumaba ang Panginoon sa bundok at ito'y nayanig? May naalala kayong ganun? It reminds us of the giving of the 10 Commandments, di ba? Sa bundok ng Sinai. It was the Lord. Personal siyang kumilos doon. So this is probably referring sa paggaba ng Panginoon sa context ng pagbibigay niya ng law sa people of God. Pero sinabi din po diyan kasi sa verse number 3, nung ikaw ay gumawa ng mga kakilakilabot na mga bagay na hindi namin hinihintay. Maaari ang tinutukoy diyan, hindi lang mismo yung paggaba niya roon sa Sinai, Exodus 20, kundi tumutukoy po yan sa lahat ng sitwasyon sa history ng Israel na kung saan tila bumaba ang Panginoon para talagang tulungan sila. Bigyan natin ng example ito ha. Halimbawa nito, yung sa Egypt. Isipin niyo po yung sa Egypt. Ang Diyos po talaga, very visibly kumikilos ang Panginoon doon. Nature, nature, sino magkukuman sa mga palaka, sa mga balang, 'di ba, sa kadiliman, sa river. Diyos po 'yun eh. Nakita nila, talaga bumaba, so to speak, ang Panginoon para mag-intervene sa kanila. At of course, yung tawag dito, kiniklaim ng mga Israelites ang promised land, 'di ba? Isipin mo nangyari sa Jericho. Ano nangyari doon? Bumagsak yung pader. Na ang sabi ng mga scholars, ang bagsak ng wall of Jericho, hindi pa ganun. So, isipin niyo po yan mga kapatid. Anong ginawa nila? Nagmarcha. Wala silang talaga doon. Maliban sa pagtiwala nila sa Panginoon. Maraming kwento, di ba, sa Joshua, sa chapter 10, meron doong nagsama-sama yung mga 5 bansa, coalition of 5 nations. Ang hirap nun, di ba? 5 nations para labanan sila Joshua. Pero ang sabi sa atin ng Bible, mas maraming namatay dahil labagsakan ng hail, ng yelo sa langit, kaysa sa mga napatay na mga sundalo. Ba't? Kasi ang Panginoon ang lumalaban para sa kanila. Naalala niyo yung ginawa ng Panginoon, pinatigil niya, binabagal niya yung paglubog ng araw, di ba? Ang Panginoon nag-i-intervene talaga throughout the history of Israel. Pagdating mo sa period ng Judges, naalala niyo yung nangyari kay Gideon? Binawasan niya mga sundalo, di ba? Hanggang sila 300 sila. Pero isipin mo, 300, hindi naman ganun karami yan. Kalaban nila, isang host ng mga Midianites. Pero nanalo sila doon. Medyo silang mga tambuli, meron silang mga palayok, mga torch. At ginamit ng Panginoon yung 300 men para magtagumpay ang bayang Israel. Marami pang kwentong ganon. Sa kwento po ng mga kings, di ba? Pati sa Northern Kingdom, kumilos din ang Panginoon doon sa mga pambihirang pagkakataon, mga imposibleng sitwasyon. Sa Northern Kingdom, Southern Kingdom, binanggit natin yung kay Hezekiah. So, yung pagkilos ng Panginoon sa kanila, alam nila yon sa kasaysayan nila. God has the power to deliver them. Kaya lang, sila naman, wala silang tiwala sa Panginoon. Example to si Ahaz Sabi ng Panginoon kay Ahaz, sige, sabihin mo sa akin kung anong sign ang bibigay ko para pakapatunayan ko sa i-deliver kita kay Rezin at saka kay Pika. Nung silang dalawa nagkasama sila para labanan ka, Damascus and Northern Kingdom, di-deliver kita niyan. Pero ang ginawa ni Ahaz, nagtiwala sa Assyria.
hindi sa Panginoon. Kaya hindi niya na-experience yung power of God to deliver kasi hindi siya nagtiwala. Now, kita natin mga kapatid na huwag na tayo kakalimutan. God has the power to save. At siyempre, pag naisip natin yung unang-una, kaligtasan natin, spiritual salvation, di ba? Alam niyo ba na sinasabi sa Bible, di ba, the gospel is God's power unto salvation. It takes God's power to save us. Bakit? Kasi it's humanly impossible. Hindi natin kayang ligtas sa mga sarili natin. Kailangan ng power of God to save us. At mga kapatid, huwag natin pagdudahan ng kayang gawin ng Diyos natin. Kasi yung pinakamalaking problema natin, tinulungan tayo ng Diyos. Yung wala tayong magagawa doon talaga Pero makita mo ang power of God, ganap ka ba ng manifestation, ganap ka ng example, or sa power of God dito? Yung na-save ka, power of God yan. Di ba? Sabi nga sa Jeremiah, hindi mo kayang baguhin ang puso ng tao. Pero ang Diyos nagawa niya yan. That's the power of God. Diba? Kaya huwag ka na lumayo. Tignan mo na lang yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kung nag-aalinlangan ka, tutulungan ba ako ng Panginoon sa ganito, sa ganyan? Teka muna, ano bang pinakamalaki mong problema at ano bang ginawa ng Diyos para sa iyo? So, ang Panginoon po has the power to deliver. We have an omnipotent Savior. Meron tayong mga sitwasyon sa pamilya natin, wala tayong magagawa. How many times I heard that as a pastor? Pastor, hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Parang wala na akong magagawa. Well, maaaring totoo yun. Pero totoo din naman na pag wala ka na magagawa, ang Diyos may magagawa pa. Family conflicts, ministry, may mga bilang lingkod ng Panginoon, tayo lahat lingkod ng Panginoon. Meron tayong desire, di ba? Gusto natin ma-save si ganito, gusto natin dumami attendance sa ganito, gusto natin mag-grow si ganito. Well, andyan ang Panginoon. Kung meron tayong mga kahinaan, meron tayong mga, mga limitations, andyan ang Panginoon. Our omnipotent God He's mighty to deliver. May mga special needs tayo. Minsan sa paglilingkod sa Panginoon, Lord, meron kaming ganitong gawain, pero kapos ang budget. Ganun, di ba? Sa mga young people, gusto sumama ng camp. Minsan, kapos talaga. Meron tayong mga desires sa heart natin na gusto nating ibigay para sa Panginoon, pero Panginoon, para talagang di kaya, But the Lord can help us. The Lord is our Savior for all. Salvation ng loved ones natin, di ba? Minsan nakatigas-tigas ng puso nila. Pero mga kapatid, huwag nating limitahan ang kayang gawin ng Panginoon. Huwag tayong manghinawa. Pag-pray natin sila, may magagawa ang Panginoon. Kailangan mo ng wisdom sa desisyon na kailangan mong gawin. At yung desisyon na yun, pag nagkamali ka, sobrang bigat na magiging balik sa'yo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon yan. Kaya kang tulungan ng Panginoon. Meron kang kasalanan na nahihirapan kang pagtagumpayan. The Lord can give you victory because the Lord is our Savior, not just from hell, but for everything. Ngayon, tignan natin yung verse 4. Ganyan yung pinaka-text natin. Hindi natin tignan buong prayer. Part lang ito. Sabi sa verse 4, sa bandang huli, dinescribe ang Panginoon na gumagawa para sa mga naghihintay sa Kanya. God is a delivering God. Pero specifically sinabi rito na yung pagliligtas ng Panginoon